Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Donnie. Taong 1980. Ayungin, Negros. Sa gitna ng tirik na araw, mabato at padahilig na daanan, binabaybay ni Donnie ang lugar maihatid lamang ang sako na puno ng kopra. 2 beses niya itong ginagawa sa loob ng 1 linggo. 15 anyos pa lamang ang binata. Ngunit makikita na sa katawan nito ang lahat ng hirap at pagod. Mabigat man o hindi, mahirap o madali, walang tinatanggihan ang binata basta't makatulong lamang sa mga magulang. Basta legal at hindi galing sa masama. Si Donnie ay napalaki ng maayos ng mga magulang sa tamang paraan. Naging mabuti at magalang sa kahit anong antas ng tao. Nakakaawa ang itsura ng tahanan. Gawa ito sa pinagtagpi-tagping kahoy. May bubong na trapal. Yung sahig ay gawa sa kawayan na kaangat ng kaunti sa lupa. Kung walang ginagawa, tinutulungan naman niya ang ama sa paghahakot ng buhangin mula sa malapit na ilog. Natawagin na lang natin sa pangalang Arturo. Ibinibenta nila yon upang kahit papano makadagdag sa gastusin sa araw-araw. 4 na kilometro ang binabagtas ni Donnie mula sa ilog. Maihatid lamang ang buhangin sa tabing kalsada. Kahit labis na ang paghihirap ng binata, ni isang beses ay hindi ito nagreklamo o kahit nagpakita man lamang ng pagkabana sa trabaho. Tila wala lamang yun sa kanya at sa halip. Iniisip ni Donnie parte talaga ito ng hanap buhay. Hanggang elementarya lamang ang natapos ng binata. Pinili niyang tumigil sa pag-aaral kahit porsigido ang mga magulang na mapagtapos siya hanggang sekundarya. Ginawa niya ito dahil may 2 pa siyang kapatid. Kitang-kita niya ang hirap at paghihikahos ng mga magulang. Mas gugustuhin niyang makapagtapos ang mga kapatid kesa sa sarili. Kung minsan naman, naiiyak na lamang si Donnie sa tuwing nakikita ang mga kapatid na naglalaro. Walang suot na tsinelas at sira-sira ang damit. Kung magkasakit pa ang mga ito, hindi pinapadoktor at pinipiling pagalingin gamit ang nakasanayan. Naririnig din ni Donnie ang pagsasamo ng mga kapatid sa tuwing nagkakasakit at sinasabing napakapait ng gamot. Madalas din ang kanilang daing na nagugutom sila at kumakalam ang sikmura. Dagdag pa sa sinasabi ng mga ito, naiinggit sila sa mga kaeskwela. Magaganda at masasarap ang mga baon samantalang sa kanila, mais na pinatungan ng tuyo at binalot ng dahon ng saging. Minsan ang ulam tinabal o hindi naman kaya kamuting kahoy na nilagyan ng gata. Nagtitimpi lamang si Donnie. Wala naman itong magagawa dahil yun lamang ang kaya ng pamilya. Naaalala pa noon ni Donnie. Napakasaya niya kahit makapulot lamang ng sentimo. Nilalagay niya ito sa gilid ng bahay at tinatakpan ng bato. O paminsan naman ay binibigay niya sa kapatid. Ngunit kahit ganun ang buhay nila Donnie, nagsipag pa din pumasok sa paaralan ang mga kapatid. Isang araw, masama ang pakiramdam ni Tatay Arturo. Nadulas ito nang iakyat ang isang sako ng buhangin sa malaking bato. Nilagnat at pinagpahinga ng manghihilot. Si Donnie ang humalili sa mga gawain ng ama. Naging doble na ang trabaho, kaya yung mahirap ay mas sumirap pa. Tuwing gabi, ramdam na ng katawan ang pananakit ng kalamnan. Ngunit patuloy pa rin siyang nagpakatatag at hindi sumusuko. Paghahakot ng buhangin,
kopra, hukay sa ilog, igib ng tubig at marami pang iba. Pasmado na nga noon ang katawan ng binata. Paano ba naman? Bilad sa araw, pawis na pawis at nababasa ng tubig at natutuyuan. Papauwi noon si Donnie galing sa paghahakot ng buhangin. Dating gawe, dadaanan niya muli ang mga galon sa batis. Tuwing umaga ay iniiwan niya ang mga ito at pag-uwi, dadalhin para meron silang maiinom. Paggabi ng mga oras na yon, dahil natagalan si Donnie sa dami ng hinakot na buhangin, nasa unahan lamang ang batis. Maliit at napakalinis ng tubig dahil mula ito sa bukal sa pangpang na dumadaloy sa malaking ilog. Habang binabagtas ang paakyat at mabatong daan, tila nagbabago ang paningin ng binata. Biglang didilim at sa muling pagpikit at pagdilat, makikita niya muli ang landas. Ngunit alam niya sa sarili na hindi naman siya nahihilo. Hanggang sa napahinto si Donnie. Ang batis ay dapat nasa kaliwang banda. Pero nang nasa kanan ito na mga sandaling yun, wala nang ibang daanan maliban na lang sa mga nilulumot na mga bato at makakating damo. Kaya sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Donnie. Iniisip na nakalimutan niya ang itsura ng lugar at baka nasa kanan nga ang batis. Hanggang sa naalala na ang paakyat ay pakabig sa silangan dahil naroon nakatirik ang kanilang tahanan. Nakaramdam na ng kakaiba si Donnie ng mga sandaling yun. Kagad niyang pinikit ang mga mata, yumuko at dumakot ng lupa. Isa itong pamamaraan ng pagbasag ng ligaw na pakana ng elemento ayon kay Tatay Arturo. Sinaboy niya ang dinakot na lupa kasabay ng pagbuka ng mga mata. Bumalik na sa normal ang daan. Ngunit mas lalo namang kinabahan si Donnie sapagkat napatunayan niya sa sarili na nalinlang siya. Ngunit nagpatuloy lang ito sa paglalakad hanggang sa makarating ito sa ibabaw at nasilayan ang mga galong may lamang tubig. Bubuhati na sana ni Donnie ang mga yun nang makaramdam muli siya ng pananakit ng likod. Hanggang sa may nakita siya sa mga batong papunta sa direksyon. Inisip ng binata na may nang babato kaya nilibot niya ang tingin sa paligid ngunit wala naman. Ilang sandali pa, nakarinig si Donnie ng mga naghahagik-gikang mga bata. Pinakiramdaman itong maigi ng binata hanggang sa nalaman ang direksyon ng mga yon. Kagad naman niyang pinuntahan kasabay ng pagdampot ng mga batong tumama sa kanya. Nasa unahan, sa bandang gilid ng pangpang kung saan may maliit na bukal. Mas maliit ang daloy ng tubig at walang katao-tao. Tunog lamang ng daloy ng tubig at nawala na rin ang mga huni. Ilang segundong nakiramdam si Donnie upang makasigurado. Hanggang sa pagtalikod niya, may nahagip ang paningin sa isang banda. Tila may nakasilip ngunit mabilis itong dumapa. Nakita din niya ang paggalaw ng mga halamang pako o tagabas. Binato niya ito hanggang sa hindi malamang dahilan. May gumanti sa kanya ng bato at sa mahinang boses. Tila galit na galit. Napailing si Donnie at bahagyang umiti. Ngunit matapos yun, magkakasunod na ang pagbato sa kanya at ang masaklap. Mula pa ito sa iba't ibang direksyon. Sa itaas, baba ng bukal, sa may mga pako, sa dinaanan at marami pang iba. Hanggang sa biglang nag-alugan ang mga dahon at tila may baboy ramong nagwawala. Rinig niya ang mabibilis na kaluskos at paulit-ulit na pagbato sa kanya. Nabalas na si Donnie at sinabing, Uy, itigil nyo nga yan. Baka tamaan ako ha. "Ay, mga batang to, Magsiuwi na nga kayo sa inyo. Madilim na eh. Tago pa kayo ng tago dyan.
Sigaw ni Donnie sa pag-aakalang mga makukulit na bata lamang ang bumabato sa kanya. Ngunit walang sumasagot at nagpakita. Kaya naman inisa-isa na ni Donnie ang lahat ng direksyon. Bawat paghahawi sa mga damo ay siya namang paglakas ng kabog ng dibdib ng binata. Wala talagang tao maliban sa kanya. Nilalabanan na lang ni Donnie ang takot na mga sandaling yun. Sumasaglit ng tingin sa daan at kung sakaling may bumungad ay tatakbo kaagad. Hanggang sa maniwala kayo sa hindi. Biglang may sumulpot sa harapan niya na isang ubod ng pangit na nilalang. Nanigas ang katawan ni Donnie sa nakita. Tila palaka ang itsura nito na may katawang tao. Pero maliit lang. Hanggang bewang lamang ang laki at nakaupo sa bato. Makintab ang balat na kulay pinaghalong berde at kayumanggi. Nagtitigan lang silang dalawa at walang kumukurap. Ilang sandali lang. Bumuka ang bibig ng elemento at narinig ni Donnie na tila galit na galit at naghahamon ng away. Hanggang sa kinawayan siya nito at mas pinalapit. Ngunit nanatili lang sa kinatatayuan ang binata dahil binalot na ito na matinding takot. Ramdam niya sa batok ang pagtayo ng mga balahibo at panginginig ng tuhod. Tumayo ang nilalang. Nakasimangot ito at nilalapit sa kanya ang muka. Pilit pang iniunat ang mga paa upang matapatan ang tindig. Hanggang sa kumurap ang mga mata at muling nagsalita. Nang mga sandaling yun, naiintindihan na niya ang sinasabi ng nilalang. Pinapaalis niya ang binata dahil galit siya sa mga tao. Lalo na yung nakikipagtitigan sa kanya. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Donnie. Buti na lamang ay hanggang amba lamang ito at hindi siya ginagalaw. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin gumalaw si Donnie. Hanggang sa nakita niya na tila nagtataka na sa kanya yung nilalang. Umatras ito at dumampot ng isang bato. Akala noon ng binata ay ibabato ito sa mukha niya. Subalit marahang iniangat nito ang kamay at iniabot kay Donnie ang bato. Siya namang labis na pinagtaka ng binata. Yung galaw ng nilalang. Pinipilit na kunin ang inaabot sa kanya. Pagkakuha ni Donnie sa bato, umatras na ang nilalang at bigla na lang sumuksok sa damuhan at naglaho. Teka, ano ba yun? Nakakatakot naman. Teka nga, bakit niya ba binigay sa akin to? Tsaka, paano ko kaya siya naintindihan? Yun lamang ang mga nasabi ni Donnie sa sarili noon. Dahil sobrang dilim na, dali-dali na itong umuwi dala ang mga galon. Itinabi niya ang bato. Inisip na isa yung pahiwatig ng pakikipagkaibigan sa nilalang. Nilagay niya ito sa kanyang bulsa at nang makarating sa tahanan, napansin kagad ni Nanay Isabel ang pamumutla ng binata. Tinanong pa nito si Donnie kung anong nangyari sa kanya. Ngunit walang sinabi si Donnie at sa halip. Ngumiti lamang at nagmano. Narinig pa niya na nag-usap ang mga magulang patungkol sa kanya at sinabing baka masama ang katawan ni Donnie. Dagdag ng ama, baka nalipasan lamang ng gutom ang anak, kaya pagpahingahin na lamang muna ito bukas. Sa palagay ko, kaya na ng katawan ko magtrabaho, anak. Ako na ang maghahakot ng buhangin. Nga pala, anak. Halika nga dito at bakit parang balisa ka? Wika ni Tatay Arturo. Lumapit naman si Donnie at tinanong ng ama kung nilalamig ba siya. Wala po to, tatay. Ayos lang po ko. Siyempre, malamig dun sa ilog eh. Huwag yun ang isipin, tay. Bukas ako pa rin na magtatrabaho.
Baka mabinat pa yung pilay niyo eh. Mas lumala pa. Tugon ni Donnie. Matapos makapagpunas ng katawan, akmang kukuha siya ng damit sa aparador nang malaglag ang batong bigay ng nilalang. Napansin naman kagad yun ni Tatay Arturo nang bigla itong kumislap. Natanong ni Tatay Arturo kung saan ito nanggaling. Ngunit kagad namang sinabi na napulot lamang niya sa daan. Sinenyasan ng ama si Donnie na iabot sa kanya ang bato. Nang mahawakan ito ni Tatay Arturo, bigla na lamang itong nagsalita. Talaga napulot mo lang? Abay, kapiraso lang ang bato pero mas lamang ang ginto ah. Oh, ginto nga. Ginto. Mahal to anak. Wika ni Tatay Arturo. Po, ginto. Bato lang naman yan pagpulot ko ah. Malay ko ba? Pero hala, may ibebenta ng malaking halaga po yan, di ba? Tugon ni Donnie. Naghihiyawan noon ang magama. Maging si Nanay Isabel ay nagtatalon sa saya. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Tatay Arturo. Alam niya kung ano ang ginto o hindi. Dahil noong binata pa lamang, isa itong minero. Natanong niya si Donnie kung saan ito napulot. Pero natatakot ang binata na sabihin ang totoo. Baka puntahan yon ng mga magulang. Iniisip niyang delikado ang lugar lalo't naroon ang nakita niyang elemento. Kaya naman, pinili na lamang ni Donnie na sabihing sa ilog habang naguhukay siya ng buhangin. Sinabi naman ng ama na wag niyang ipagkakalat na sa ilog ito nakuha. Dahil maaaring punterihay nito ng mga minero. Malaking posibilidad na may pondo ng ginto sa lugar. Kinabukasan, lumuwas kagad ng bayan si Tatay Arturo. Nanghiram pa ng pera para makapunta sa Dumaguete. Doon niya papatignan ang bato kung magkano ang halaga. Pagkauwi ni Tatay Arturo, napakadami nitong dala. May mga tsinelas, ilang mga damit at pagkain. Ayon dito, nabenta niya ang bato sa halagang 5,000. Sa katunayan, tinanong pa si Tatay Arturo kung saan niya ito nakuha. Ngunit sinabi niyang minana lang yun sa mga ninuno. Hindi naman matansya ang saya ng pamilya. Malaking halaga na ang 5,000 ng mga panahong yun. Pero malaking katanungan kay Donnie. Paano na lamang kung naubos na ang pera? Sa pagkakataong ito, nagbabakasakali si Donnie na makita muli yung nilalang. Muli niyang binaybay ang batis ngunit hindi na lumitaw pa ang elemento. Naisip ni Donnie na baka umalis na ito at maaaring naaktuhan niya lang. Medyo nakaramdam ng pagkadismaya ang binata. Magpaganon pa man, hindi na lang siya umasa. Mas pinili na lang magsikap upang kahit papano tuluyang mairaos ang pamilya. Kaya nag-igib na lamang ito ng galon. Doon sa maliit na daluyan ng tubig kung saan nagpakita sa kanya yung nilalang. Dapit hapon pa lang kaya maliwanag ang lugar. Ayon sa kanya, wala na sa isip niya na magpapakita pa ang elemento. Pero noong nagsasalok na siya ng tubig sa maliit na bukal, nakaramdam ito ng tila malakas na tumapik sa kamay. Napapitlag noon si Donnie at napaatras. Dahil sa gulat, nabitawan niya ang galon at nalaglag ito sa malalim na bangin. Doon naman narinig niya ang pamilyar na tinig. Nanlaki ang mga mata ng binata sapagkat naramdaman niya ang nilalang sa paligid. Galit na galit. Mabilis magsalita at nakikita ang pagkahawi ng mga damo na tila may nagdadabog. Ngunit hindi na natakot si Donnie ng mga oras na yon. Sa halip,
Natuwa at bumalik ang pag-asa. Iniisip ng binata na baka magpakita ito muli sa kanya at makipagtitigan. Hindi naman siya nagkamali, sapagkat lumitaw nga ang nilalang. Dito niya naisip na nag-iisa lamang ito sa lugar. Mabilis lamang kumilos kaya aakalain mong madami. Nakipagtitigan muli siya dito na hindi natatakot. Habang yung nilalang naman, tila kakalmutin na ang mukha ni Donnie. Hanggang sa nagsalita itong muli. Naiintindihan niya ang bawat salita ng nilalang. Sinasabi nitong napakakulit ni Donnie. Napakunot ang mukha ng binata dahil kilala na pala siya nito. Dagdag ng elemento. Huwag niyang dudumihan ang tubig dahil kapag ginawa yon ng binata, hindi siya papatulugin ng nilalang. Natanong ni Donnie kung ano bang klaseng nilalang ito. Tumugon naman ang elemento. Kung sa dagat may syokoy, pero saan yung tubig sa bukid? Mukoy naman ang tawag sa kanila ng mga tao. Mukoy, isa lang akong napadako dito. Gusto kong magkaroon ng sariling teritoryo. Ngayon, pinapakialaman mo ang yaman ko. Tandaan mo, ang tubig dyan may biyayang galing sa aming diwata. Kaya pinapangalagaan ko. Ano bang gusto mo? Para umalis ka lang dito? Tanong ng Mukoy. Nagliwanag ang mga mata noon ni Donnie, sapagkat alam niya sa sarili na kapag humiling siya sa Mukoy ng ginto, maaaring bigyan muli siya nito. Pero napaisip ang binata na isa itong pagsasamantala. Hinayaan niya lamang ang elemento. Wala itong sinabi at nakipagtitigan lamang ang binata. Hanggang sa pinagbigyan nito si Donnie. Sinabi ng elemento na basta siya lamang mag-isa at wala ng iba. Ayos lang sa Mukoy. Tumango naman ang binata at laking gulat nang ibuka ng Mukoy ang kamay. Nakita noon ni Donnie ang piraso ng ginto na mas malaki pa sa unang binigay ng elemento. May nakadikit pa doong mga diamante na iba't iba ang kulay. Ang sabi ng nilalang, bilang kaibigan tutulungan ng elemento ang binata. Pero may mga dapat siyang sundin. Gamitin lamang ito sa maayos na paraan at huwag umasa sa biyaya. Sapat na ito upang makaraos sila Donnie sa mahabang panahon. Sa oras na bumalik at humiling si Donnie ng karagdagan, hindi na siya pagbibigyan ng elemento. Ang dahilan kung bakit siya nagpakita sa binata, hindi dahil sa pag-istorbo nito sa kanya, kundi matagal nang nakikiramdam ang Mukoy kay Donnie. Nakita niya ang sipag nito at kabaitan. Normal naman sa Mukoy ang pagiging galit. Si Donnie ay kaisa-isang tao na pinaniniwalaan ng Mukoy. Lahat ng mga ginawa niyang panlinlang, hindi yun napapansin ng binata kaya mas pinalala niya at katagalan. Hindi na nakatiis ang Mukoy at nagpapansin na ito. Sinubok niya si Donnie. Napatunayan naman na karapat dapat lamang tulungan. Pasensya ka na, kaibigan. Pinaglaruan pa kita. Ang tubig dito, magiging tubig ng buhay niyo kasabay ng pag-usad ng buhay. Mag-iingat ka, Donnie. Hayaan mo ang ugali ko. Ganto lang talaga ako. Wika ng Mukoy. Hanggang sa bigla na lamang nawala na parang bula. Nasa kamay na ni Donnie ang sinlaki ng kamao na ginto. Kasama pa ang mga diamante. Umuwi kagad si Donnie sa tahanan. Dito na niya kinausap ang ama't ina. Ibinahagi na bigay talaga ang yaman mula sa Mukoy. Pero huling beses yon at dapat gamitin lamang ang yaman sa maayos na paraan.
Sobrang saya ng pamilya. Inunti-unti nila ang pagbenta sa bato. Kung meron lang kailangan, nagpatayo sila ng bahay. Nakabili ng lupain at umasenso ang kanilang mga maliliit na negosyo. Nakapagtapos ng pag-aaral si Donnie pati na rin ang mga kapatid. At hindi nagtagal, nagkaroon ng sari-sariling mga pamilya. Pero mula noon, unti-unti silang umuusad. Araw-araw nagpapasalamat si Donnie sa elemento. Kahit hindi na ito nagpakita sa kanya. Binabato pa rin siya ng mukoy at naririnig ang galit. Ngunit hindi na yon pinansin pa ng binata. Puro pasasalamat lamang ang kaya niyang ibigay sa nilalang. Ito ang dahilan kung bakit sila umunlad. Pero naging lihim nila ang lahat ng yun. Maliban na lang ngayon dahil gustong ibahagi ni Donnie ang naging karanasan. Dahil sa pagsisikap ay dumating sa kanila ang swerte. Nang dahil lamang sa nilalang na kung tawagin na mukoy. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Lara. Taong 2010. Probinsya ng Aurora. Simula pagkabata, pangarap na ni Lara ang magkaroon ng sariling pamilya. Masaya at payapa. Lumaki siya sa magulong pamilya dahil ang ama ay isang manginginom. Ngunit ang ina naman ay isang labandera at napakamabuting ina. Anak, pagkatapos ko nitong mga labada ko, kakain na tayo ha? Baka dumating na naman yung tatay mo. Maubusan tayo ng ulam. Wika ni Nanay Mira. Sige po, Nay. Nakapagsaing na rin naman po ko eh. Ihahanda ko na rin po ang plato para makakain na po tayo mamaya. Tugon ni Lara. Kahit na hindi pinalad sa ama, maswerte naman si Lara sa ina dahil masipag ito at maalaga. Kahit pagod na ito sa paglalabada, hindi siya nito pinabayaan kaya naman mahal na mahal ni Lara ang ina. Lumaki naman ang dalagang malayo ang loob sa kanyang ama dahil sa pagiging lasinggero nito at mapanakit sa asawa. Kahit nakaharap si Lara wala itong pakialam. Basta makakuha lamang ng pera sa misis. Matapos maglaba ni Nanay Mira, kagad nang kumain ang mag-ina at tinirahan na lamang na makakain ang asawa. Palagi itong nagagalit sa tuwing uuwi na walang pagkain sa mesa. Nasanay na lamang si Lara sa ganung buhay. Inisip niya na may hangganan din ang paghihirap nila sa ama. Hanggang sa nagkaroon ito ng sakit. Kalaunan ay tuluyang pumanaw. Sa pagkawala ng ama ni Lara, tila nabunutan ng tinik sa lalamunan ang ina dahil wala na itong problema pa sa asawa. Sa paglipas ng panahon na, pinagbutihan ni Lara ang pag-aaral upang masuklian ang mga sakripisyo ng ina. Anak, magkaroon ka naman ng oras sa sarili mo. Wika ni Nanay Mira. Pero Nay, kailangan ko pong ituon ang atensyon ko sa pag-aaral, lalo na't patapos na ako sa kolehiyo. Hindi pwedeng masayang ang lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Tugon ni Lara. Natahimik si Nanay Mira sa sinabi ng anak. Hindi naman masama na magbigay ka ng konting oras sa sarili mo, anak. Sulitin mo ang oras na meron ka. Muling wika ni Nanay Mira. Tumango naman si Lara at niyakap ang ina. Alam ko naman pong gusto mo lang sulitin ko ang kabataan ko. Pero Nay, gusto ko ring makabawi sa'yo. Lalo na't simula noon hindi ka na nagkaroon pa ng oras sa sarili mo. Wika ni Lara.
Naluha si Nanay Mira sa mga sinabi ng anak. Hindi na ito nakapagsalita pa. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy si Lara sa pagsusumikap sa pag-aaral. Hanggang sa nakilala nito ang binatang si Leo. Naging magkaibigan ang dalawa. Naging sandigan nila ang isa't isa. Kalaunan, ipinakilala ni Lara ang kaibigang si Leo sa ina. Natuwa naman si Nanay Mira nang makilala ang binata. Mabuti naman at nagkaroon ka na ng kaibigan, anak. Salamat at hindi ka na nag-iisa. Wika ni Nanay Mira. Hindi ko nga rin po inaasahang magkakaroon ako ng kaibigan eh. Mabuti na lang, mabait itong si Leo. Kahit nahihiya ako sa kanya, nilapitan niya pa rin ako at kinaibigan. Tugon ni Lara. Napakamot naman sa ulo si Leo at matamis na ngumiti sa magina. Mabait naman po kasi itong si Lara eh. Kaya naman naisipan kong kaibiganin. Lalo na't palagi na lang siyang mag-isa. Sa totoo po, nahihiya talaga akong lapitan siya eh. Dahil pakiramdam ko masungit si Lara. Pero kalaunan, nakilala ko rin naman at mabuti pala siyang tao. Pagpapaliwanag ni Leo. Masaya akong dahil nagkakasundo kayong dalawa. Alam mo bang yang anak ko? Kahit kailan hindi nagdala ng kaibigan dito sa bahay o kahit kasintahan. Mapalad ka dahil ikaw pa lamang ang pinapakilala niya sa akin na kaibigan. Wika ni Nanay Mira. Nagkwentuhan pa ang mga ito. Labis ang sayang naramdaman ni Nanay Mira dahil sa wakas, hindi na nag-iisa ang anak. Iniisip noon ni Nanay Mira na maaaring maapektuhan ng anak dahil sa ginagawa noon ng yumaong asawa. Ngunit laking pasasalamat nito nang dumating si Leo sa buhay ni Lara. Nagkakaroon na ng oras ang dalaga para sa sarili. Hanggang sa nakapagtapos ng pag-aaral ang dalawa, dito na nanligaw si Leo kay Lara. Pinayagan naman ni Nanay Mira ang binatang ligawan ang anak. Lalo na't may tiwala siya kay Leo dahil matagal na itong kaibigan ng anak. Ganun pa man, hindi nagtagal sinagot din ng dalaga ang binata. Nagsumikap sa buhay ang dalawa at nangako sa isa't isa na hindi nila iiwan ang bawat isa. Natuwa naman si Nanay Mira sa relasyon ng dalawa dahil para bang hindi na mapaghiwalay ang mga ito at hinihintay na lamang ang kasalan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, naging mahigpit si Leo sa kasintahan. Palagi nitong nais na kasama si Lara na kahit sariling ina ng dalaga, pinagseselosa ni Leo. Kaya naman para bang nainis si Lara sa nobyo at napapadalas na ang kanilang pag-aaway. Gayunpaman, dahil mahal ni Lara ang kasintahan, hindi niya magawang makipaghiwalay. Hanggang sa nagpa siya ang mga itong magsama na lamang sa iisang bubong upang hindi na maghinala pa si Leo. Ngunit dahil sa pagsasama na yon sa iisang bubong, mas nakilala ni Lara ng gusto ang kasintahan. Sa tuwing sasapit ang gabi, palaging nawawala sa kanyang tabi si Leo. At sa tuwing hahanapin niya ito ay nakikita ni Lara ang kasintahang nasa taas ng bubong, nakatingin sa langit. Madalas yung gawin ni Leo lalo na sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, na ipinagtataka naman ni Lara. Isang araw, habang nagluluto ng kanilang makakain, kaagad na kinausap ni Lara ang kasintahan upang tanungin kung ano nga ba ang ginagawa nito sa tuwing sasapit ang gabi sa kanilang bubungan. Hindi ko maintindihan ang kinikilos mo, Leo. Sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, palagi kang nawawala sa tabi ko. Palagi ka na lang nasa bubong ng bahay natin. Ano bang ginagawa mo doon? Iniiwan mo ko dito sa bahay?
Tanong ni Lara. Napatigil naman sa ginagawa si Leo at kagad napatingin sa kasintahan. Alam mo naman na kabilugan ng buwan ng mamatay ang nanay ko. Kaya naman nakagawian ko ng umakyat ng bubong sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Pakiramdam ko, kahit papaano nakakasama ko siya. Pagpapaliwanag ni Leo. Hindi alam ni Lara kung bakit para bang hindi siya naniniwala sa sinabi ng kinakasama. Gayunpaman, hindi na lamang ito nagsalita pa at hinayaan na lamang ang mga nangyayari. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalala ang mga napapansing kakaiba ni Lara sa kinakasama. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Lara, nakarinig ito ng kaluskos mula sa kusina. Kaya naman sa takot na baka napasok ng magnanakaw, kagad na dinampot ni Lara ang isang malaking kahoy at nagpunta ng dahan-dahan sa kusina. Ngunit laking gulat niya nang makita si Leong kumakain ng hilaw na karne. Sa labis na pagtataka, hindi na lamang kinausap ni Lara ang nobyo at bumalik na ito sa pagtulog. Hindi alam ni Lara kung ano ang gagawin lalo na't hindi naman niya magawang iwanan si Leo dahil mahal na mahal niya ito. Gayunpaman, lalong lumala ang sitwasyon ng magkasintahan nang bumalik sa trabaho si Lara. Palagi na lamang nagsiselos si Leo sa mga katrabaho nito. Kaya naman wala nang pagpipilian si Lara, kundi tuluyang makipaghiwalay sa nobyo. Napapagod na ako sa ugali mo at sa mga kinikilos mong kakaiba. Mas mabuti sigurong tapusin na muna natin ang relasyong to. Nang sa ganun, makilala natin ang isa't isa at mabago ang mga dapat alisin sa ating sarili. Pasensya na Leo, pero hindi ko na kaya ang pagiging mahigpit mo at pagiging siloso mo. Lalo na sa mga katrabaho ko na wala namang ginawa sa iyong masama. Pero palagi mong pinag-iisipan. Ayoko ng ganitong relasyon dahil parang sumasalamin lang ito sa nangyayari kay nanay eh. Mas mabuti sigurong maging magkaibigan na lang muna tayo. Wika ni Lara. Kagad namang lumuhod sa paan ni Lara si Leo habang tumutulo ang luha sa mga mata. Pakiusap Lara. Bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon. Pangako, aayusin ko na ang sarili ko. Masyado lang ako natakot na mawala ka sa akin. Pero pipilitin kong paguhin ang sarili ko. Huwag ka lang mawala sa akin. Pagmamakaawa ni Leo. Ngunit ang lahat ng sinabi nito ay wala nang pakialam si Lara. Dahil masyado na itong napagod sa kasintahan. Desidido na ito na makipaghiwalay sa nobyo dahil sa ginagawa nitong paghihigpit sa kanya. Wala nang nagawa pa si Leo dahil desidido na ang kasintahan na makipaghiwalay sa kanya. Bumalik sa tahanan ng ina si Lara. Kahit na pinakita nito sa dating kasintahan na malakas siya. Ngunit ang totoo, mahirap din para sa kanya ang makipaghiwalay lalo na't mahal na mahal niya si Leo. Ganun pa man, ginawa lamang ng dalaga ang tingin niyang mas makakabuti sa kanila kahit masaktan siya. Hindi naman pumayag si Leo na kagad sumuko kay Lara. Palagi itong nagpupunta sa tahanan ng mag-ina. Pilit pinapakiusapan si Lara ngunit sarado na ang puso ng dalaga. Para sa kanya. Dahil sobra na ang pagtitiis na kanyang dinanas sa kamay ni Leo. Kalaunan, tumigil na din ang binata at akala ni Lara ay wala na itong pakialam sa kanya. Ngunit nang nagkaroon ng manliligaw si Lara, kagad namang nangelam si Leo. Sa inis ni Lara kagad niyang pinuntahan ang dating kasintahan at kinausap ito. Ano pa ba ang hindi malinaw sa'yo, Leo? Tapos na ang lahat sa atin, kaya nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo na akong maging masaya.
Wika ni Lara. Lumuhod sa paanan si Leo at paulit-ulit na humingi ng pangalawang pagkakataon. Ngunit desidido ang dalaga at iniwan na lamang ito habang nakaluhod. Ilang sandali pang lumipas, bigla na lamang nagbanta si Leo. Sige, huwag mo akong pakinggan. Pagsisisihan mong nakipaghiwalay ka sa akin. At kung hindi ka rin naman mapapasakin, mas nanaising ko na lang na mamuhay ka na mag-isa kesa mapunta ka sa iba. Wika ni Leo. Hindi makapaniwala si Lara sa mga binitawang salita ng dating kasintahan. Ngunit hindi niya na lamang pinansin ang mga sinabi nito. Kalaunan, pumasok sa iba't ibang relasyon si Lara ngunit laking pagtataka niya. Dahil palagi na lamang naaaksidente. O hindi kaya naman nagkakasakit ang mga nagiging kasintahan na kalaunay nauuwi sa kamatayan. Hindi na alam ni Lara ang gagawin dahil palagi na lang siyang naiiwan at namamatayan ng minamahal sa buhay. Ganun pa man, palaging nasa tabi niya si Nanay Mira. Pinapalalahanan na huwag itong susuko sa buhay. Hanggang sa namatay ang pinakahuling kasintahan ni Lara. Huwag mong sisihin ang iyong sarili, anak. Maaaring may dahilan ng Panginoon kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa iyo. Kaya naman huwag ka sanang mapagod na magmahal kahit na paulit-ulit kang naiiwan. Payo ni Nanay Mira sa anak. Niyakap ng dalaga ang ina at dito na lamang tumangis. Simula nang maghiwalay kami ni Leo, wala nang tumagal na lalaki sa akin. Palagi na lang silang naaaksidente o hindi kaya naman nagkakaroon ng sakit. Dahilan kaya sila maagang pumapanaw. Ano bang kasalanan ko sa Diyos para parusahan niya ako ng ganito? Tanong ni Lara. Hinimas ni Nanay Mira ang likod ng anak at kagad pinakalma. Maaaring inihahanda ka lamang ng Panginoon para sa lalaking nakalaan para sa iyo. Kaya naman nangyayari ang mga bagay na ito upang hindi ka mapunta sa maling tao. Tugon ni Nanay Mira. Ngunit hindi naman nakumbinsi si Lara. Nawala na ng gana ang dalaga sa pag-ibig. Lalo na't para bang pinagbabawalan na siyang maging masaya sa piling ng lalaking mamahalin. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi sa tahanan, napansin ni Lara na para bang may umaaligid sa kanya. Lakad-takbo ang ginawa ng dalaga dahil sa nararamdamang takot. Gayunpaman, nadapa ito at nagulat siya nang makita sa harapan si Leo. Tinulungan siya nitong makatayo. Ngunit para bang natatakot si Lara sa presensya ng dating nobyo. Kaya naman mabilis na umalis ito at umuwi ng tahanan. Nang dahil sa nangyari, labis na nagalit si Leo dahil tila nilalayuan na siya ni Lara. Kahit pa sinabi nito na maging magkaibigan na lamang sila. Kaya naman buhat ng araw na yon, sinabi ni Leo sa sarili na walang sino mang lalaki ang makakapasok sa buhay ni Lara dahil kamatayan ang haharapin ng mga ito. Wala namang kaalam-alam si Lara sa mga plano laban sa kanya ni Leo. Sa pagdaan ng mga araw, madalas nang nagpapakita si Leo kay Lara at hindi inaasahan ang mga pangyayaring yun. Pilit na iniiwasan ng dalaga si Leo. Ngunit para bang sinasadya ng binata na palagi silang magkasalubong sa daan. Nang dahil sa nangyari, kagad nagpasya si Larang magpalipat ng oras ng trabaho upang hindi na niya muling makasalubong pa si Leo. Naiilang na ang dalaga lalo pat para bang lahat ng nangyayari sa kanyang masama, si Leo ang may pakana. Hanggang sa nakilala ni Lara ang isang binata
Binigyan ito ng dalaga ng tsansa para makapasok sa buhay niya. Hindi nagtagal. Sinagot ito ni Lara at naging masaya ang dalawa. Ngunit isang araw, nakasalubong niya si Leo. Nanlilisik ang mga mata nito at galit na nakatingin sa kanya. Sa tingin mo ba, magiging masaya ka sa piling ng iba? Hindi ko hahayaan na miserable ako. Samantalang ikaw, nagsasaya kasama ang iba. Wika ni Leo. Naramdaman ni Lara na parabang tumulis ang mga kuko nito at nang itulak ni Lara si Leo, bigla na lamang itong nawala sa harapan. Hindi makapaniwala si Lara sa mga nangyayari at kagaya ng kinakatakot niya. Sinabi na lang sa kanya ng pamilya ng nobyo na pumanaw na ito. Hindi makapaniwala si Lara at hindi na niya alam ang gagawin dahil hindi pa rin siya tinitigilan ni Leo. Para bang sinusumpa niya ang lahat ng lalaking pumapasok sa buhay niya. Nang dahil sa pagkamatay ng bagong kasintahan, nawala na ng gana sa pag-ibig si Lara. Dahil pakiramdam niya kinukuha lamang sa kanya ang sino mang maging nobyo. Umiwas na sa mga lalaki si Lara upang hindi na ito muling mahulog pa. Ngunit dumating sa buhay niya si Almaro. Bagong pasok pa lamang ito sa trabaho, kaagad na nakuha ng dalaga ang atensyon ng binata. Magandang araw sa iyo, Binibini. Ako nga pala si Almaro. Pagpapakilala sa kanya. Tumango lamang si Lara bilang pagtugon. Pilit iniwasan ang binata. Nagtaka naman si Almaro dahil sa pag-iwas sa kanya ni Lara. Nagtanong-tanong ang binata sa kanilang mga katrabaho tungkol kay Lara. Sinabi ng mga ito ang mga nangyayari sa dalaga. Ganun pa man, hindi tumigil si Almaro sa pagpapapansin kay Lara. Hanggang sa hindi na nga nakatiis pa ang dalaga at kinausap na si Almaro. Hindi naman natakot ang binata kahit na binalaan na siya ni Lara. Nagpatuloy ito sa pangungulit sa dalaga hanggang sa pumayag si Lara niligawan siya ni Almaro. Nakarating naman kay Leo ang tungkol sa bagong manliligaw ni Lara. Kaya naman inabangan niya si Almaro. Nagulat pa ang binata nang bigla siyang hatakin ni Leo. Namumula ang mga mata nito na tila halimaw. Napakatulis din ng mga kuko. Tigilan mo si Lara. Akin lang siya. Kung ayaw mong matulad sa mga nauna niyang kasintahan, layuan mo siya. Banta ni Leo. Itinulak naman ni Almaro ang lalaki at inayos ang damit. Teka nga, sino ka para pagsabihan ako ng ganyan? Mahal ko si Lara at hindi ko siya lalayuan. Wala akong pakialam kung may sumpa sa lahat ng nagiging karelasyon niya. Wika ni Almaro. Talaga? Kayang-kaya kitang patayin dito mismo at palabasin na aksidente ang lahat. Ilang lalaki na ang dumaan kay Lara na nagpakita ng tapang, pero ni isa sa kanila walang nanaig sa akin. Dahil sa marka ng sumpa na kay Lara mismo nakakabit. Wika ni Leo. Ipinakita nito ang tunay niyang itsura kay Almaro upang takutin ito. Ngunit tila wala yung epekto sa binata. Aswang? Mali. Hindi ka lang basta aswang. Dahil isa ka ding mangkukulam. Tama ba ako? Wika ni Almaro. Nagulat si Leo sa sinabi ng binata. Bumalik ito sa anyong tao at sakto naman ang dating ni Lara. Sabi na nga ba may gagawin ka na naman. Hindi na ako papayag na habang buhay matatakot sa sumpa mo.
Wika ni Lara. Wala pang kaalam-alam ang dalaga tungkol sa tunay na pagkatao ni Leo, maging sa marka ng sumpang inilagay nito sa kanya. Nang dahil sa nangyari walang nagawa si Leo kundi ang umalis na lamang. Hindi naman nagsalita pa si Almaro. Ngayon alam na niya ang sagot sa mga kababalaghan sa likod ng pagkamatay ng mga manliligaw ni Lara at nagdaang mga karelasyon. Kagad na natanong ni Lara kung ano ang sinabi ni Leo kay Almaro. Ngulit sinabi lamang ng binata na nagbanta lang ito. Buhat ng araw na yon, hindi na mapakali si Lara dahil pakiramdam niya maging si Almaro ay mawawala sa kanya. Ngunit desidido na ang dalagang labanan kung anuman ang nangyayari sa buhay. Samantalang si Almaro naman, ginawa ang makakaya upang malaman ang lahat ng tungkol kay Leo. Ngunit masyadong malihim ang binata dahil maging si Lara ay walang gaanong alam sa dating kasintahan. Lumipas ang ilang buwan. Walang nangyaring masama kay Almaro. Kaya naman inisip ni Lara na maaaring naputol na ang sumpa. Hanggang sa dumating ang kabilugan ng buwan. Hinatid ni Almaro si Lara sa bahay nito at nagpaalam na rin kaagad. Habang naglalakad papuntang sakayan, naramdaman ni Almaro na tila may sumusunod sa kanya. Kaya naman hinanda na ng binata ang sarili at hindi nga siya nagkamali. Bigla na lamang may sumipa mula sa likuran ni Almaro. Dahilan para mapahiga siya sa lupa. Sinabihan na kita eh. Hindi ka sa akin nakikinig. Ngayon, papatayin na kita at mapapabilang ka na sa mga kasintahan ni Lara na namayapa. Wika ni Leo. Nagpalit ito ng anyo bilang isang malaking aso. Sinampahan nito si Almaro dahilan para hindi ito makagalaw. Sa kabilang banda, nakaramdam naman ng kaba si Lara kaya naman naisipan nitong tawagan si Almaro. Ngunit hindi ito sumasagot. Dito na kinutuban ng masama si Lara. Kaya naman dali-dali itong kumuha ng kutsilyo at lumabas ng tahanan. Hindi alam ng dalaga ang gagawin. Ngunit naisip niyang sundan na lamang si Almaro sa sakayan. Samantalang ang binata naman pilit nakikipaglaban kay Leo kahit duguan na. Alam ko ang kahinaan mo, kaya wag mo kong minamaliit. Wika ni Almaro. Kinuha nito ang langis sa bulsa at binuhos yun sa mata ni Leo. Nabitawan ng lalaki si Almaro dahil sa naramdamang sakit. Gayunpaman, desidido itong mapatay si Almaro. Dahil alam niya na marami na itong nalalaman tungkol sa kanya at merong kakaiba sa binata. Nang akmang papatayin na ni Leo si Almaro, biglang dumating si Lara. Walang pag-aalinlangang itinarak ng dalaga ang hawak na patalim sa likod ng nilalang. Kaya naman napabalik ito sa anyong tao. Leo? Anong klaseng tao ka? Teka, aswang ka. Bakit mo to ginagawa kay Almaro? Tanong ni Lara. Hindi makapaniwala ang dalaga sa nasaksihan. Hindi naman sumagot si Leo sa tanong ng dalaga. Kagad na itong tumakas. Dali-dali namang inalalayan ng dalaga si Almaro. Dinala ito sa kanyang tahanan. Nagulat naman si Nanay Mira nang makita na duguan ang binata. Anong nangyari sa kanya, anak? Bakit sugatan at duguan si Almaro? Tanong ni Nanay Mira. Kaagad naman itong kumuha ng mga gamot upang pansamantalang malunasan ang mga sugat ng binata. Ngunit kaagad silang pinigilan ni Almaro. Hindi na po kailangan, Aling Mira. Samahan mo na lang ako sa bahay ni Mang Kino, Lara.
Sigurado ako matutulungan niya tayo sa sumpa ni Leo. Wika ni Almaro. Nagulat naman si Lara sa sinabi ng binata. Sumpa? Anong ibig mong sabihin? Totoo nga na sinumpa ko ni Leo? Tanong ni Lara. Tumango naman si Almaro kaya naman natigilan ang dalaga. Hindi makapaniwala sa mga narinig. Kagad namang sinamahan ng mag-ina si Almaro sa kakilala nitong albularyo. Mukhang napalabang ka sa isang aswang, kaibigan. Mabuti na lang at mababaw lang ang mga natamo mong sugat. Nga pala, sino sila? Tanong ni Mang Kino. Siya po si Lara. Ito naman po si Nanay Mira. Siya ang sinasabi ko sa iyo na may dating kasintahang aswang. Pagpapakilala ni Almiro. Napatango naman si Tandang Kino sa sinabi ng binata. Aba, hindi lang aswang ang dati niyang karelasyon. Dahil isa rin itong malakas na mangkukulam. May naalala ka bang nilagyang kanya ng marka? Tanong ni Tandang Kino. Marka? Tattoo po ba? Meron dito sa bandang likuran ko. Siya mismo ang nag-ukit niyan noon, tanda raw ng walang hanggang pagmamahal niya sa akin. Tugon ni Lara. Kagad namang pinakita yon ng dalaga. Nakumpirma nga ng albularyo na yon ang marka ng sumpa. Maghanda ka, Lara. Tatanggalin ko ang marka ng sumpa na inilagay sa'yo. Hindi ito magiging madali. Dahil sigurado kong malakas ang aswang na yon. Alam mo na ang gagawin, Almaro. Maghanda ka na din. Dahil ikaw ang pakay niya. Wika ni Tandang Kino. Hindi man lubos na nauunawaan ni Lara ang mga kaganapan. Ngunit handa itong makipaglaban alang-alang sa kapayapaan. Kagad namang pinaupo si Lara at Almaro at pinalibutan ang mga ito ng asin at iba pang halamang gamot. Maging mga kandila. Nanonood lamang si Nanay Mira ngunit nagdadasal ito para sa kapakanan ng lahat. Kagad namang sinindihan ng albularyo ang mga kandila at nag-usal ng orasyon. Bigla na lamang lumitaw ang imahe ni Leo mula sa usok ng mga kandila. Galit na galit ito. Hindi. Hindi niyo matatanggal ang sumpang yan. Papatayin ko kayong lahat. Paulit-ulit na sigaw ni Leo. Ipinikit lamang ni Lara ang mga mata. Hindi pinakinggan ang mga sinasabi ni Leo. Hinawakan rin ni Almaro ang kamay ng dalaga at sabay nilang inusalang orasyon na itinuro sa kanila ni Tandang Kino. Paulit-ulit at sabay-sabay nilang inusal yun. Hanggang sa nagliparan na ang lahat ng gamit sa paligid. Ngunit hindi nagpatinag ang dalawa. Ilang sandali ang lumipas. Biglang dumating si Leo ngunit hindi ito makalapit sa dalawa. Aba, napakalakas yata ng loob mong pumasok sa aking tahanan. Nagkakamali ka yata ng desisyon. Wika ni Tandang Kino. Kagad nitong hinataw ng buntot page ang binata. Binuhusan ng lana na pangontra sa mga katulad na aswang. Nagpatuloy lamang ang dalawa sa kanilang pag-uusal ng orasyon. Hanggang sa nakita ni Almaro na tuluyan ng nabura ang marka ng sumpa sa likod ni Lara. Iminulat ng dalaga ang mga mata. Tumayo ito. May nakita itong punyal at kahit alam niyang delikado, nilapitan niya si Leo. Ako mismo ang tatapos sa kasamaan mo. Marami ka nang nadamay na tao, Leo. Wika ni Lara. Walang pag-aalinlangang sinaksak niya ito sa puso. Hindi niya ito binibitawan hanggang sa mawala na ng buhay ang dating nobyo.
Napaupo na lamang si Lara nang tuluyang mamatay si Leo. Sinunog ni Tandang Kino ang katawan nito. Binasag ang bertud ng pagiging aswang. Matapos ang pangyayaring yon, wala nang naramdaman pang kakaiba at takot si Lara. Labis itong nagpasalamat kay Almaro at kalaunan sinagot niya rin ito. Maraming natutunan sa buhay si Lara. Ngunit ang pinakatumatak sa kanya, kilalanin ng mabuti ang mga taong papapasukin sa buhay. Lalo na ang mga magiging karelasyon. Baka sila pa ang magdulot sa'yo ng kamalasan. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.